lamang sa tinapay, kundi sa mula sa bibig na banal ng may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea, iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y kilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugos sa akin, ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugos sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Nangangahulugan na ilang araw na lang tayo ay papasok na sa mga tinatawag nating mahal na araw. At alam natin mga kapatid na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda ng sarili. At kasama sa panahon ng paghahanda ay alisin ang mga sumasagabal upang ang Panginoong Diyos na muling nabuhay ay sumaatin. Kaya magandang tanungin mga kapatid yung ating mga sarili sa gabing ito, handa na ba ang sarili? Handa na ba nating tanggapin si Jesus? Ang muling pagkabuhay ni Jesus, handa na ba sa buhay natin? At hayaan natin ang ebanghelyo natin sa gabing ito ang patuloy na magpaalala sa atin ng ating paghahanda. Naniniwala po ako mga kapatid na ang bawat isa sa ating dumadalo sa banal na misang ito ay sumusunod kay Jesus. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin naniniwala sa kakayanan, sa kapangyarihan, at sa pagkadiyos ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Tama po ba? Naniniwala po ba kayo kay Jesus? At kung tayo ay naniniwala kay Jesus, nawa kilala din natin si Jesus. Kilala natin ang kanyang pagkadiyos at kilala natin yung kanyang pagkatao. At ano po ba ang pagkatao ni Jesus? Tandaan natin mga kapatid sa Ebanghelyo o sa Biblia, makikita natin yung kanyang buhay mula nung siya ay pinanganak hanggang siya ay 12 taong gulang. May mga kwento patungkol sa Biblia
na nagpapahayag ng kwento patungkol kay Jesus. Pero alam din natin, pagkatapos na si Jesus ay mawala sa templo at matagpuan ng kanyang mga magulang, wala na tayong narinig na kwento patungkol sa kanya. Tama po ba? Sa Ebanghelyo, wala na. Sa Biblia, wala na. Kailan na lang ulit tayo nakarinig ng kwento patungkol kay Jesus? Nung simulan niya ang kanyang misyon, yung kanyang public ministry, at ito ay umabot ng halos 3 taon hanggang siya ay namatay. At kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, ang buhay ni Jesus bilang tao, hindi naman naging madali. Tandaan natin, sanggol pa lang si Jesus, may gusto nang magpapatay sa kanya. Bata pa lamang si Jesus, inuusig na siya, pinagdududahan na siya. Nung si Jesus ay umabot sa kanyang misyon at pumunta sa iba't ibang lugar, tinutuligsa ng mga Pariseyo, tinutuligsa yung kanyang mga bagay na ginagawa. Pero ang tanong, tumigil ba si Jesus? Hindi. Natakot ba si Jesus? Hindi. Bakit? Dahil ang buong pagkatao ni Jesus ay pagpaparamdam at pagpapakita sa buhay na totoo. At ang buhay na totoo, sumasalamin sa Diyos. At pinapahiwatig sa atin ni Jesus sa araw na ito, kung ikaw ay namumuhay ng totoo, wala ka dapat ikatakot. Wala ka dapat ikapangamba. Kung ikaw ay namumuhay ng tama, wala ka dapat takot na magsabi ng totoo at ng tama sa iyong kapwa. Aminin natin minsan, ayaw nating itama ang kapwa natin. Bakit? Takot tayong makasakit. At takot din tayong mabalikan at sabihin sa atin, ikaw na nagtatama, akala mo naman, napakalinis mo. Di ba ho? Kaya nandoon yung agam-agam natin na itama ang kapwa-tao natin. Nandoon yung agam-agam natin na tayo ay magpakatotoo at mamuhay ng totoo. Pero tingnan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sanggol pa lang, saktanan ng kanyang buhay, tinutuligsa, pinapapatay, pero kailanman hindi natakot magpakatotoo at maging totoo. Bakit? Dahil ang taong nagpapakatotoo at namumuhay ng totoo, kailanman nasa kanyang panig ang Diyos. Uulitin ko po ha, ang taong totoo at nagpapakatotoo, kailanman nasa kanyang panig ang Diyos. Kaya sa buhay natin, huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot mamuhay ng totoo at tama. Huwag tayong matakot na itama ang pagkakamali ng iba. Huwag tayong matakot na itama ang kakulangan ng iba. Dahil kailanman kung ikaw ay namumuhay ng tama, tandaan mo, nasa panig ka ng Diyos. At lahat ng pumanig sa Diyos, hindi niya pinabayaan. Baliktad na po ang mundo. Kung sino ang hindi namumuhay ng tama, yun ang pinupuri. Ngunit kung
kung sino ang namumuhay ng tama, yun ang ipinagpipikit ng ating mga mata. Ayaw nating makita na may namumuhay ng tama. Ang taong nagsasabi ng kasinungalingan, yan ang pinapalakpakan ng mundo. Pero ang taong nagsasabi ng totoo, madalas tinutuligsa ng mundo. Isang realidad. Pero ang naniniwala kay Jesus, dapat mamuhay ng totoo at dapat magpaka-totoo. Mga kapatid, kung si Jesus walang takot dahil nasa panig siya ng Diyos. Nawa ang bawat isa sa atin, simulan natin na pumanig sa Diyos at ang pumanig sa Diyos nagpapakatotoo at namumuhay ng totoo. Kaya yan po ang ipagdasal natin ngayong panahon ng Kwaresma. Marami ng kasinungalingan sa mundo. Nawa tayong mga deboto, tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, mamuhay ng totoo at magpakatotoo sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.